So ngayon, mga kababayan, speaking of Digong na may interim release, ito nga ang sabi-sabi ngayon, mga kababayan. Papalayain daw si Digong, pero ipapalit si Bato. Naku po, ito na, mga kababayan, speaking of Bato. Ito po, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Ganito po yan. Mga kababayan, ulitin ko sa inyo, lahat po ng sasabihin natin dito ay may legal basis. Meron po tayong ipapakitang video na mula mismo sa abogado na siya mismo nag-react at nagbigay ng kanyang sariling opinion. Siya po ay si Attorney Carlo Ibanez, no? Isa pong lawyer. Na si Bato ba ay covered pa ba ng Supreme Court at pasok ba siya sa batas na bagong batas na nilabas ng Supreme Court na kapag isang Pilipino na makasuhan sa ibang bansa ay hindi ba basta-bastang i-extradite or hindi ba basta-bastang idalhin kung saan siya nagkaroon ng kaso. So, hindi po siya basta-bastang matulungan ng Supreme Court, mga kababayan. Ang tanging gawin lang po ni Bato ay magtago. Pero isipin niya, kahit saan siya magtago, ang liit po ng Pilipinas. Ito po, mga kababayan, pakinggan niyo po. Alam niyo po ba na ang nilabas ng Supreme Court, mga kababayan, na batas ay hindi po nakakatulong kay Bato? Ito po, pakinggan ninyo, mga kababayan. Ang reaksyon mismo ni Attorney Carlo. Breaking news, naglabas ng statement ng Supreme Court tungkol sa extradition. Kinonfirm ng SC na extradition ay state-to-state proceedings. Ang sabi ng Supreme Court, extradition is the process of removing an extraditee from one state to turn her over to the requesting state so that she may be held in connection with any criminal investigation she is facing. Since ang ICC ay hindi state, hindi applicable ang extradition sa kanya. Ito na, mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ni Attorney Carlo? Ganito yan. Ang sabi ni Attorney Carlo, naglabas daw ang Supreme Court ng bagong rules na kapag merong Pilipino or politician na kinasuhan sa ibang bansa, ay hindi siya basta-bastang isuko o surrender doon according sa Supreme Court. Pero, ang nakalagay po, mga kababayan, sa Supreme Court, kapag ang bansa katulad ng Netherlands, humiling sa Pilipinas na kunin si Bato at doon ikulong sa kanila, ay hindi po basta-bastang ikulong kasi dito muna lilitisin. Kung si Bato manalo dito, walang ekstradisyon na mangyayari. Pero ang problema, mga kababayan, ang ICC ba bansa? Yun ang malaking tanong ngayon. Ang ICC ba bansa? Hindi po siya bansa. Ang ICC po ay isang hukuman. Hindi po ang ICC country. Hindi po siya Netherlands. Hindi po siya Vatican. Siya po ay isang hukuman. So ang ICC na bilong sa Netherlands pero ang ICC ay hindi po country. So ang mangyari, mga kababayan, walang paligoy-ligoy without much ado. Kumbaga, ladies and gentlemen, hindi po covered si Bato sa Korte Suprema na inilabas na bagong Supreme Court rule. Ang sabi lang kasi ng Korte Suprema ay bansa na nanghihingi ng request na kunin ang sinumang akusado at ikulong sa kanilang bansa. So, si Kibuloy pasok. Pero ang problema, bago na i-promote or na ilabas ng Supreme Court ang bagong rules, ay si Kibuloy na granted na. Narinig nyo naman ang sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, no? Granted na po ang pag-extradite kay Kibuloy sa Amerika bago man nilabas ang Supreme Court new rules. So, continue natin, mga kababayan. Ibig sabihin, tama kaming mga abogado na nagsasabi na pag lumabas ang ICC warrant ni Bato, hindi na kailangan dumaan sa mahabang proseso ng extradition. Pwede na lang siyang isurrender kaagad-agad ng gobyerno sa ICC. Yun. Natural, kung tama kami, ibig sabihin, mali yung ibang abogado dyan na nagsasabi na di pwedeng basta-basta ibigay si Bato sa ICC. O, ano ngayon? Ayun po yun, mga kababayan, yun po ang katotohanan. So, walang paligoy-ligoy, si Bato po ay hindi na pwedeng babarahin, hindi na pwedeng tawag dito haharangin ng Supreme Court. Automatic po si Bato ihatid. Wala ng prosesong dadaan. Babasahan na lang siya ng warrant o Miranda rights,
Then, pasakayin na naman sa pinibagong private plane, kulong na naman. Habang buhay. O, continue, mga kababayan. May pangalawa pa. Eto, pakinggan ninyo, mga kababayan. Guys, dininay ng Supreme Court ang very urgent motion ni Bato. Mga kababayan, dahil doon sa nalaman ni Bato na meron daw siyang warrant, ay nagpetisyon siya ngayon kay Boyeng Remulla na ipakita kung totoo ba talagang meron. Ang problema, mga kababayan, idininay po ng Supreme Court ang kanyang petisyon na kailangan malaman ang warrant kung meron ba talaga o wala. Bakit? Kasi hindi nga hawak ng Korte Suprema ang ICC. Bakit? Kasi ang ICC is hindi po siya bansa. Siya po ay international court. Siya po ay hukuman. Pangkalahatang hukuman. International. Hindi ko naman minaliit ang abogado ni Bato, pero bakit ganun? Continue. Klaro ha, ang ayos ng paliwanag ko. So, nag-file nga si Bato ng very urgent motion sa Supreme Court. Hinihiling niya na i-order ng Supreme Court si Ombudsman Remulla na ipakita ang kopya ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Kasi nga, may public statement si Remulla na meron na siyang unofficial copy ng warrant. Ayun, denied. Hindi ko pa nababasa ang decision, pero legally, tama lang na i-deny ang motion na yan. Kasi in law, hindi ka pwedeng ipaproduce ng isang dokumentong hindi pa officially admitted as existing. Tama. The court can only compel the production of a document that is existing. Kung hindi pa naman officially confirmed, walang pwedeng i-order ang court. Tama. In other words, talo na naman si Bato at si Duterte. Ayan, diba? Bakit mo ba naman kasi hingiin kay Boyeng ang kopya ng warrant? Si Boyeng hindi naman ICC. So ngayon maraming nagsasabi, mga kababayan, kay Boyeng na grabe pala si Boyeng, meron na palang power si Boyeng sa ICC, meron na palang kung ano si Boyeng doon. Uy, mga kababayan, baka nakalimutan nyo po. Si Boyeng po ay abogado. Kahit sino po pwede pong magtanong doon sa ICC kung may kaibigan ka. Kung wala kang kaibigan doon, ay talagang wala kang makuhaan ng impormasyon. Ang tanong ngayon, mga kababayan, kung naalala ninyo noon, di ba, ang Philippine government ayaw sana makipag-coordinate sa ICC, pero noong lumala ang pagbabanta ni Sara kay PBBM, kay Lisa at kay Martin Romualdez, doon na lumabas ang pangil ni Marcos, na kung saan sinabi sana ni Marcos na hindi makipagtulungan ang administrasyong Marcos sa ICC. Pero anong ginawa ni Sara? Dahil po sa kadaldalan ni Sara, hindi siya nag-iisip, kasi meron po tayong kasabihan, when emotions are high, the intelligence is low. Di ba? So ngayon po, mga kababayan, lumabas po ang pangil ni PBBM. Ayun, nakipagkaugnayan na sa ICC, at yun, nauristo nga si Digong, at maristo pa si Bato, susunod pa si Bungo, at may possibility pa na pati si Sara. Ayun, ang sabi ko nga sa inyo, murahin nyo ng murahin ang Pangulo, kasi ang ibabalik sa inyo is legal. Hindi kayo babalikan. Pero idadaan sa tamang proseso. Ganun lang naman, mga kababayan. Do you think kung si PBBM nagmura kay Sara, hindi magiganti si Sara? Anong akala nyo kay PBBM? Hollow block? Ulitin ko sa inyo, pagkatapos yung saksakin ng saksakin, sasabihin lang ni PBBM, wow, ang sakit. Gaganon lang? Tandaan ninyo, si PBBM tao din yan. Nasasaktan, nakakaramdam, umuutot, humihinga, nagugutom, nakakaramdam ng pagod. So kung bababuyin ninyo ang presidente yan, take note, para kang bubangga sa pader. Take note, mga DDS, hindi kayo miyembro ng X-Men na pag binangga ninyo ang pader ay tatagos kayo. Tandaan ninyo, si PBBM pader yan. Pag binangga mo, kawawa ka. Bakit? Tao ka lang, presidente siya. Diba? Maliban na lang kung lahat ng Pilipino ang kakalaban sa kanya, tanggal siya. Pero kung isa, dalawa lang naman, useless yan. Take note, ulitin ko, mga kababayan, si Kagawad nga, si Chairman, nag-away, sino nananalo si Kagawad? Talo, si Chairman pa rin ang panalo. Chairman yan, Kagawad ka lang. Diba? Yun. Diyos ko naman. Oo. Diba, mga kababayan? I think it's just a first step. Bukod dyan, mga kababayan, ito pa, meron pang pangatlo. Pakinggan ninyo itong pangatlo. Mga kababayan, ay hindi pala, hindi, ito. Pakinggan ninyo. Actually, sabi ng DOJ, if by ICC warrant nga laban kay Bato, the government daw has two options, either surrender or extradition. Well, kaya nila nasabi ito ay dahil sa Section 17 ng RA 9851.
the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sabi dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution if another court or international tribunal is already conducting it. The authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the proper international court or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So yes, in paper, dalawang options, surrender or extradition. Pero dito sa kaso ni Bato, there's only one option left, surrender. Bakit? Kasi hindi applicable ang extradition sa ICC. Extradition sabi ng DOJ, if may ICC... Ang extradition po mga kababayan ay para lang yun sa bansa. Katulad kay Kibuloy, ulitin ko sa inyo. Ang mangyayari po kay Bato is surrender, hindi po extradition. I-clarify ko lang mga kababayan, pinaliwanag po ni Attorney Carlo Ibanez. Hindi po matatawag na extradition ang nangyari kay Bato. Ang tawag po sa kanya ay wala pa namang nangyari. Ang mangyayari pa lang, to the future. Ang tawag sa kanya ay surrender. Bakit? Ang ICC ay hindi bansa. Ang ICC ay isang hukuman na nagre-request na kunin si Bato kasi doon siya kinasuhan. So ngayon, ang sabi ng mga DDS, bakit doon ikulong, bakit hindi sa Pilipinas? Tanong ko lang po, sino pong nagkaso kay Bato sa Pilipinas? Wala, di ba? So, ang kaso ni Bato, nandun sa ICC. So, sa ICC nga siya, lilitisin. Sa ICC siya, ikulong. Wala namang kaso sa Pilipinas eh. Bakit, ang sabi ng mga DDS, bakit hindi dito sa Pilipinas lilitisin? Bakit sa Pilipinas lilitisin? May kaso ba si Bato dito? Wala po siyang kaso dito. Ang kaso niya ay nasa ICC. At ang ICC ay tinatawag na International Criminal Court. So, dapat sa inyo mga DDS, dapat sa inyo, proud kayo. Bakit? Saan ka yung kaso niya? International? Diba? Diba? Kapag narinig natin yung pag narinig natin si Manny Pacquiao nanalo sa boxing, diba? Ang tawag natin, international boxing player yan. Manny Pacquiao yan. Dapat proud kayo. Bakit? Si Bato nakasuhan international, Tapos pag na-aresto, naka-private plane. Dapat proud kayo eh. Proud. Palakpakan. Dapat masaya kayo. Dapat ipagsigawan nyo na proud kami na nakasuhan si Bato. Bakit? International kinasuhan, saan ka? Dapat maging proud kayo na nakasuhan si Digong. International ang kaso niya. Diba? Dapat maging proud kayo. Diba? Ako proud na proud ako. Yes, meron kaming kapwa Pilipino na nakasuhan sa international. I'm so proud. At unti-unting nauubos ang mga kriminal. Diba? Tingnan mo si Kibuloy, international din nakasuhan. Sa Amerika dinala. Si Digong din, international na kasuhan, dinala sa ICC. Susunod si Bato, susunod si Bongo. I'm proud. At first ever in the world history yan. Napakaraming Pilipinong politisyan na nakukulong sa ICC. Ito ang nagpapatunay mga kababayan na napakalaking tulong po ng ICC sa ating bansa. Bakit? Kasi kung si Digong, si Bato, si Bongo at kung sino pa, dito lang yan sa Pilipinas ikulong, mangyayari na naman ulit ang pambansang upuan na tinatawag na wheelchair at magkaroon ng bracket sa liig. Tapos, magre-request na naman sila sa Ombudsman or sa Korte Suprema ng house arrest. Tapos sasabihin, may sakit na, di na makalakad, sa bahay na lang. Diba? So, maging proud tayo na meron tayong kapwa Pilipino na kasuhan sa international at ang kaso nila ay international criminal. Diba? Maging proud tayo. Bakit? Ginawa naman nila yan eh. Dapat maging proud tayo. Bakit? Kasi kung wala ang ICC, hindi sila nakukulong doon, hindi sila makukulong doon. 'Di ba? Hindi sila magbago. Yang ICC na yan at yung pagkakulong ni Duterte sa ICC, leksyon yan. Aral na yan sa mga susunod pang presidente na hindi pwedeng babuyin nila ang Pilipinas at hindi nila pwedeng kayan-kayanin ang taong bayan. Take note, si Trillanes pa lang yan. How much more pa kung buong Trillanes ang magtutulong-tulong sa kanila. 'Di ba? Si Trillanes pa lang yan.
Paano kung meron pang 5 trilyanis na lalabas? Kung paano kung meron pang 10 trilyanis na lalabas? Eh di kawawa sila. Kaya proud ako na meron tayong kapwa Pilipino na nakulong sa internasyonal dahil sa pagiging kriminal. Kasi kung dito lang sa Pilipinas yan, ito po ang rason kung bakit ako proud. Kasi kung dito sa Pilipinas kinulong yan, Diyos ko, 1 buwan, 2 buwan, house arrest, hospital arrest, tapos nakakalaya. Tapos pagka ilang buwan lang, halimbawa si Digong nakulong 2025, 26, 27, 28, 3 years na lang, presidential election na. Paano kung tumakbo si Sara tapos si Digong nakakulong dito sa Pilipinas? Example lang to ha. Si Digong, si Bato, si Bongo dito sa Pilipinas ikinulong. Tapos after 2028, 3 taon lang sila dyan sa kulungan, naging presidente si Sara. Si Sara po ay may kapangyarihan na tinatawag na pardon. Pag binigyan na ng parol itong si Bato, si Bongo, si Digong, nakakalaya, absuelto, katulad sa ginawa ni Digong kay Erap, Gloria at Binoy. Kay Robin Padilla. Ganun yun, mga kababayan. Ganun yun. Mayroong power si Sara na pwede niyang palayain kung maaaring gustuhin man niyang palayain. Diba? Kaya buti na lang meron tayong nag-iisang trilyanes. Sana madagdagan pa si trilyanes at magiging 5 sila. 5 trilyanes. No? Diyos ko, mga kababayan. So yun lang. Mga kababayan. Kasi kung dito sa Pilipinas ikinulong yan, walang mangyayari. 2 buwan, 3 buwan ang kalaya niya. Si Cassandra Ong nga nawawala nakakulong sa koreksyonal. Tapos, habang tumatakbo pa ang kaso sa Pogo, si Cassandra Ong nakalaya. Do you think, anong nasa isip ninyo? Bakit nakalaya si Cassandra Ong na ikinulong siya doon sa koreksyonal sa mga kababaihang kulungan? Tapos nakalaya ka na ang kaso mo hindi pa tapos. Di ba? Yan ang kuhaan ninyo example. Malaking tulong ang ICC sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, tingnan nyo, yung sibuyas galing China, nakakalusot, bibigyan ka lang ng 100,000. Yung smuggled na sibuyas, nakakalusot. Another, pag nag-deliver ulit, another 100,000. Di hayahay ang mga buhay sa customs. Hindi lang sibuyas, may mga smuggled luxury cars pa. Kita ninyo? Ganyan ang Pilipinas. Kapag money na ang pag-uusapan, wala. Tingnan mo, gabinete ni PBBM. Magugulat ka na lang, si PBBM may insertion 100 billion. Samantalang hindi niya alam bakit nagkaroon ng 100 billion insertion.